pagpasok sa Jerusalem. Mateo 21:1 hanggang 46. Nang malapit na sila sa Jerusalem, dumaan sila sa Bethphage, sa bundok ng mga Olibo. Inutusan ni Jesus ang dalawa sa kanyang mga alagad. Pumunta kayo sa susunod na nayon at makikita ninyo kaagad doon ang isang babaeng asno na nakatali, kasama ang kanyang anak. Kalagan ninyo ang mga iyon at dalhin sa akin. Kapag may nagtanong sa inyo, sabihin ninyong kailangan iyon ng Panginoon at ibibigay niya agad ang mga iyon sa inyo. Sa gayon natupad ang sinabi ng propeta. Sa lungsod ng Zion ay ipapahayag ninyo, tingnan mo, ang iyong hari ay dumarating. Siya'y mapagkumbaba. Masdan mo siya'y nakasakay sa isang asno at sa isang bisiro na anak ng asno. Lumakad nga ang malagad at ginawa ang iniutos ni Jesus. Dinala nila kay Jesus ang asno at ang bisiro at isinapin sa likod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang mga balabal sa daan. Mayroon namang pumutol ng mga sanga ng kahoy at ito'y inilatag sa daan. Nagsisigawan ang mga taong nauna at sumusunod sa kanya. Sigaw nila, "Purihin ang anak ni David. Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos." Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Si Jesus ang propetang taga Nazaret sa Galilea. Sagot ng karamihan. At pumasok sa templo si Jesus at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda at namimili roon. Ipinagtataob niya ang mga mesa ng mga namamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Sinabi niya, sinasabi ng kasulatan, "Ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginagawa ninyo itong lungga ng mga magnanakaw." At habang si Jesus ay nasa templo, lumapit sa kanya ang mga bulag at mga pilay at sila'y kanyang pinagaling. Nagalit ang mga punong pare at ang mga tagapagturo ng kautusan nang makita nila ang mga himalang ginagawa nito at marinig ang mga batang sumisigaw sa loob ng templo, "Purihin ang anak ni David." Sinabi nila kay Jesus, "Naririnig mo ba ang sinasabi nila?" "Naririnig ko," tugon ni Jesus. "Hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan, pinalabas mo sa bibig ng mga sanggol at ng mga pasususuhin ang wagas na papuri?" Iniwasan sila ni Jesus at lumabas siya ng lungsod papuntang Bethania. Doon siya nagpalipas ng gabi. Sinumpa ang puno ng igos. Kinaumagahan, nang si Jesus ay pabalik na sa lungsod, siya'y nakaramdam ng gutom. Nakakita siya ng isang puno ng igos sa tabi ng daan at nilapitan niya iyon. Wala siyang nakitang bunga kundi mga dahon lamang. At sinabi niya dito, "Hindi ka mamumunga kailanman." Agad na natuyo ang puno. Nakita ng mga alagad ang nangyari at siya'y namangha. "Papaanong natuyo agad ang puno ng igos?" tanong nila. Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, kung kayo'y maniniwala at hindi mag-aalinlangan,
magagawa ninyo ang ginagawa ko sa puno ng igos na ito. Hindi lamang iyan, kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat, mangyayari ang iyong sinasabi. Anumang hingi ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung maniniwala kayo. Pag-uusisa tungkol sa karapatan ni Jesus. Pumasok si Jesus sa templo. Habang siya ay nagtuturo roon, lumapit sa kanya ang mga punong pari at ang pinuno ng bayan. At siya ay tinanong, ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang gumawa nito? Sumagot si Jesus, tatanungin ko rin kayo. Kapag sinagot ninyo ang tanong ko, saka ko sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbautismo, sa Diyos o sa tao? Kaya't sila'y nag-usap-usap muna. Kung sasabihin nating mula sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin, bakit hindi ninyo sila pinaniwalaan? Ngunit kung sasabihin nating mula sa tao, baka kung ano ang gawin sa atin ng mga taong bayan, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya't sumagot sila kay Jesus, hindi namin alam. Sinabi naman niya sa kanila, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung saan galing ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Ang talinghaga tungkol sa dalawang anak. Ano ang palagay ninyo rito? May isang taong may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho ka roon. Ayoko po, tugon nito. Ngunit nagbago ito ng pasya at nagtrabaho sa ubasan. Lumapit din ang ama sa ikalawa at doon din ay kanyang sinabi at tumugon ito, opo. Ngunit hindi naman pumunta sa ubasan. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo, ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae ay nauuna pa sa inyo na pumasok sa kaharian ng Diyos. Sapagat naparito sa inyo si Juan at itinuro ang pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit naniwala sa kanya ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisit, tumalikod sa inyong mga kasalanan at hindi rin ninyo kayo naniwala sa kanya. Ang talinghaga tungkol sa ubasan at mga magsasaka. Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga, sabi ni Jesus. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. Binakuran niya ang ubasan, nilagyan ng pisaan at nagtayo ng isang tore. Pagkatapos, ang ubasan ay kanyang pinaupahan sa mga magsasaka at siya'y nagpunta sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan ng ubas, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga tauhan upang kunin sa mga magsasaka ang kanyang bahagi. Ngunit sinunggaban ng mga magsasaka ang mga tauhan, binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa at binato naman ang ikatlo. Muling nagdala ng ang may-ari ng tauhan, mas marami kaysa una. Ngunit doon din ay ginawa ng mga magsasaka sa mga ito ang ginawa sa una. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Sinabi niya sa sarili, marahil na may igagalang nilang aking anak. Ngunit nang makita ng mga magsasakang anak, sila'y nag-usap-usap, ito ang tagapagmana, halika kayo. Patayin natin siya upang mapasa atin ang kanyang mamanahin.
Kahit siya ay sinunggaban nila, inihagi sa labas ng ubasan at pinatay. At tinanong sila ni Jesus, pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga taong iyon? Sumagot sila, papatayin niya sa kakilakilabot na paraan ang masasamang iyon at pauupahan ang ubasan sa ibang magsasaka na magbibigay sa kanya ng kanyang bahagi sa panahon ng pamimitas. Nagpatuloy si Jesus, hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hangang pagmasdan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibigay sa mga taong masunurin sa kalooban ng Diyos. Ang bumagsak sa batong ito ay magkakadurog-durog at ang bagsakan nito'y magkakaluray-luray. Narinig ng mga punong pare at mga Pariseo ang talinghaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang tinutukoy niya. Siya'y dadakpin na sana nila, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na si Jesus ay isang propeta. Jesus comes to Jerusalem as King. Matthew 21, 1-46. As they approached Jerusalem and came to Bethphage on the Mount of Olives, Jesus sent 2 disciples, saying to them, "Go to the village ahead of me, and at once you will find a donkey tied there, with her colt by her. Untie them and bring them to me. If anyone says anything to you, says that the Lord needs them, and he will send them right away." This took place to fulfill what was spoken through the prophet. "Say to daughter of Zion, see, your king comes to you, gentle and riding on a donkey, and on a colt, the foal of a donkey." The disciples went and did as Jesus had instructed them. They brought the donkey and the colt and placed their cloak on them for Jesus to sit on. A very large crowd spread their cloaks on the road, while others cut branches from the trees and spread them on the road. The crowds that went ahead of him and those that followed shouted, "Hosanna, the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest heaven." When Jesus entered Jerusalem, the whole city was stirred and asked, "Who is this?" The crowd answered, "This is Jesus, the prophet from Nazareth and Galilee." Jesus at the temple. Jesus entered the temple courts and drove out all who were buying and selling there. He overturned the tables of money changers and benches of those selling doves. "It is written," he said to them, "My house will be called a house of prayer, but you are making it a den of robbers." The blind and the lame came to him at the temple, and he healed them. But when the chief priests and teachers of the law saw the wonderful things he did, and the children shouting in the temple courts, "Hosanna to the Son of David," they were indignant. "Do you hear what these children are saying?" they asked him. "Yes," replied Jesus. "Have you never read, 'From the lips of children and infants, you, Lord, have called forth your praise'?" And he left them and went out of the city of Bethany, where he spent the night. Jesus curses a fig tree.
Early in the morning, as Jesus was on his way back to the city, he was hungry. Seeing a fig tree by the road, he went up to it, but found nothing on it except leaves. Then he said to it, "May you never bear fruit again." Immediately the tree withered. When the disciples saw this, they were amazed. "How did the fig tree wither so quickly?" they asked. Jesus replied, "Truly I tell you, if you have faith and not a doubt, not only can you do what was done to the fig tree, but also you can say to this mountain, 'Go through yourself into the sea,' and it will be done. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer." The authority of Jesus' question. Jesus entered the temple courts, and while he was teaching, the chief priests and the elders of the people came to him. "By what authority are you doing these things?" they asked. "And who gave you the authority?" Jesus replied, "I will also ask one question. If you answer me, I will tell you by what authority I am doing these things." John the Baptist, where did it come from? Was it from heaven or of human origin? They discussed it among themselves and said, "If we say from heaven," he will ask, "then why didn't you believe him? But if we say of human origin, we are afraid of the people, for they all hold that John was a prophet." So they answered Jesus, "We don't know." Then he said, "Neither will I tell you by what authority I am doing these things." The parable of the two sons. What do you think? There was a man who had two sons. He went to the first and said, "Son, go and work today in the vineyard." "I will not," he answered. But later he changed his mind and went. Then the father went to the other son and said the same thing. He answered, "I will, sir," but he did not go. Which of the two did what his father wanted? "The first," they answered. Jesus said to them, "Truly I tell you, the tax collectors and the prostitutes are entering the kingdom of God ahead of you. For John came to you to show you the way of righteousness, and you did not believe him. But the tax collectors and the prostitutes did. And even after you saw this, you did not repent and believe him." The parable of the tenants. Listen to another parable. There was a landowner who planted a vineyard. He put a wall around it, dug a winepress in it, and built a watchtower. Then he rented the vineyard to some farmers and moved to another place. When the harvest time approached, he sent his servants to the tenants to collect his fruit. The tenants seized his servants. They beat one, killed another, and stoned a third. Then he sent other servants to them. More than the first time, the tenants treated them the same way. Last of all, he sent his son to them. "They will respect my son," he said. But when the tenants saw the son, they said to each other, "This is the heir. Come, let's kill him and take his inheritance." So they took him and threw him out of the vineyard and killed him. Therefore, when the owner of the vineyard comes, what will he do to these tenants? He will bring those riches to a rich end, they replied. And he will rent the vineyard to another tenant, who will give him his share of the crop at the harvest time. Jesus said to them,
Have you never read in the scriptures? The stone the builders rejected has become the cornerstone. The Lord has done this, and it is marvelous in our eyes. Therefore I tell you that the kingdom of God will be taken away from you and given to a people who will produce its fruit. Anyone who falls on this stone will be broken to pieces. Anyone on whom it falls will be crushed. When the chief priests and the Pharisees heard Jesus' parables, they knew he was talking about them. They looked for a way to arrest him, but they were afraid of the crowd because the people held that he was a prophet.